mini vlog ng Family of 5. Ito na nga yung kadugtong ng mini vlog ko nung nakaraan. Sobrang natagalan yung kasunod kasi naman sobrang nabisi ang auntie nyo. Bale, ito na nga yung dito ng pagpasok ni Ate Esang and makakapasok na rin ngayon si Kuya. Medyo madaling pa nung bumangon silang magkapatid. Mga excited pa rin kasi silang pumasok. Kinuha ko nga lang dyan yung walis tambo na dadali ni Kuya sa school tapos yung green folder ni Ate Esang kasi nga papalitan ko yun ng cover. Nag-edit na nga ako tapos nag-print na rin ako kagabi. Parang ididikit na lang ngayon. After naman nun, nagluto lang din ako ng umagahan. Kailangan talaga maagang nagluluto kasi nga nagbabaon si Kuya ng lunch. Maya-maya nga nagising na rin si Johan. Ayan nga at nakikipagharutan na sa ate at kuya niya na kumakain naman ng umagahan. Tuwing umaga kapag kumakain nga sila, dyan talaga kami pinaka natatagalan. Pati na rin sa paliligo at dyan talaga nawawala ang pagiging mahinahon ko. Yung tipong nakakalimang ulit ka na, nasasabihin mo bilisan pero ayun wala pa rin. Syempre ang magiging ending nun, magagalit yung nanay. O habang kumakain nga sila dyan ay inayos ko na itong dadali ni Esang. Ididikit ko na yung naiprint ko kagabi kasi baka mamaya mangarag na naman ako. Nauna ngang matapos kumain sa Esang kaya naman eto at nakikipaglaro na siya kay Johan. Ang sabi ko nga kay kuya ay bilisan naman ng konti yung pagayak dahil nga siya yung unang ihahatid ni daddy. Kapag umaga kasi sobrang gahol talaga kami kahit naman maaga pa kaming gumigising. Fast forward nung nakatapos ng mag-asikaso si daddy sa puguan ay nakagayak na rin sa wakas si kuya. Ayan nga at ngiting-ngiti kasi nga makakapasok na siya dahil di siya nakapasok kahapon. Sabi ko naman nga sa inyo excited pa tong pumasok kasi nga namiss niya yung mga kaibigan niya. Pag alis nga nila ni daddy ay ginaya ko na rin si Esang pati na rin si Johan. Bali nga tatlo sila iginagayak tuwing umaga. At dahil ang plano nga namin ay babantayan nga ni daddy si Esang kasama si Johan, kailangan maigaya ko na rin yung mga gamit ni Johan bago sila umalis. Habang iniintay nga namin si daddy na makapag-ayos ng mga inaayos niya ay pinalatch ko muna si Johan. Para nga nasa mood tapos busog din. At ito na nga yung mga gamit nila nung naihanda ko na ready na nga sila para umalis. At tulad nga kahapon nauna na si ate doon sa sasakyan. Hinakot na nga rin ni daddy yung mga gamit nila para pagtapos nun kukunin na lang niya sa akin si Johan. Ang sabi nga sa akin ni daddy kahapon daw ay umiiyak si Johan kasi nga naiirita siya. Siguro dahil na rin sa sobrang init tapos naninibago pa siya. So eto na nga nung ibinigay ko siya kay daddy ay okay lang sa kanya nung umpisa. Kaya nga lang humahabol nga sa akin. Pero pinaandar na nga ni daddy yung motor, akala ko umokay na siya kaya naman ang sabi ko isasarado ko na yung gate. Pero kakalabas pa nga lang nila ng gate ay iyak na ng iyak tapos nagwawala na si Bunso. Nahihirapan nga si daddy mag-drive pagka ganun kasi nga di-clutch yung motor namin. Naawa naman ako kasi iyak na iyak si Bunso kaya naman ang sabi ko sige iwanan na lang sa akin. Dapat talaga babalik pa si daddy pero sabi ko sige iiwanan ko na lang kay mama kapag nga papasok na ako. Kaya lang ako naman yung nahirapan gumaya kasi nga nung maliligo na ako ayaw niya talagang humiwalay sa akin. Tapos nung naibaba ko naman para makaligo ako saglit lang nawala na yung attention niya dun sa pinapanood niya. Pero chinaga ko nga nakagayak naman ako at dinala ko nga siya dun sa lola niya sa harapan. Ang problema nga ulit may mga bumibili pa nga nung dinala ko dun si Johan. Pero nagpaiwan naman nga si Johan dun. Ang sabi ko na lang kay daddy pagkatapos nilang dun sa may school ni Esang ay kunin na niya agad si Johan. Pero bago ko nga talaga madala si Johan dun sa tindahan ni mama, grabe yung naging struggle ko. Kasi nga ayaw niyang humiwalay sa akin. Nararamdaman siguro na aalis ako kaya ganun. Fast forward nung bandang tanghali na nakapag lunch and pump na rin ako. Kaya naman ito at isinalin ko lang din. Bali 2 beses ako nagpa-pump dito sa school. Isa pagka lunchtime tapos yung isa kapag ka-vacant ko naman sa hapon. And dahil wala nang gatas si Johan sa may ref, tumaan dito si daddy bago siya sumundo kay kuya para makuha yung gatas na napump ko today. Yes, nauubusan din ako ng mga stock na gatas sa ref kasi naman kapag nasistress ako, kumukonti talaga yung milk supply ko. Sama mo pa yung puyat at pagod na rin. After nga nun ay nagklase lang din ako. Madalang na ako mag-video sa classroom ko kasi nga baka naiilang yung mga estudyante ko. Ayoko naman ng ganun. Tapos, syempre gusto ko rin naman silang bigyan ng privacy. Ito naman yung mga naging ganap pag uwi ko. Anong gusto? Surprise? Thank you, Mom! Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless. Bye!